Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga kapatid. Mga kapatid sa pananampalataya at mayroon po akong napanood na video na nagsasabi na pwede na raw kainin ang dugo. Sa panahon ng mga Hudiyo ay hindi raw pwede na kainin ng mga Hudiyo. At pagdating daw ng bagong tipan ay hindi na pwede na raw kainin ang dugo o ihalo sa isang kagaya ng dinuguan. Pwede na raw kainin at kahit ano daw ang ihain ay pwede na raw. Samantalang kung ating sasaliksikin ang Biblia, kaya sinasabi ko nga na huwag sanang mag-aatubili na magbasa-basa ng Biblia kasi laganap ngayon ang mga panluloko ng mga relihiyon. Basahin natin sa Henesis 9, umpisahan natin sa 2. Ito ating mababasa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay binibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay sa inyo. Yan ang ipinakakain lang sa atin. Ngunit pagdating sa isang bagay, dito tayo sa 4. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Napakalinaw po ang talatang Henesis 9:4. Ngunit ang laman may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit sa kamay ng tao. At sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubo ng dugo ng tao, ang ibig sabihin, patagasin mo ang dugo ng tao. Iyon ang ibig sabihin dito. Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao, ang ibig sabihin, tao ang magpapaagas ng dugo sa kapwa-tao. Ito po ang sinasabi rito. Tao ay magbubo ng kanyang dugo sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. Yun ang kaya pala hindi pwedeng paagasin mo ang dugo ng isang kapwa mo dahil linalang tayo sa larawan ng Diyos. Ngayon, dumiretso tayo sa 8. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kaniyang mga anak na kasama niya na sinasabi, at ako, narito aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawat ganid sa lupa. Ngayon, diretso tayo doon sa 12. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Sa buong panahon ba? Kailan niya pinagtitibay yung tipang ito? Sa buong panahon. At ano ang mga tanda nito? Ito,
Basahin natin dito sa sunod na talata sa 13. Ang aking bahaghari ay nilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Ngayon, nakikita nyo pa ba ang bahaghari o rainbow? Nakikita nyo pa ba hanggang ngayon? Ang ibig sabihin, naandyan pa ang tipan ng ating Panginoong Diyos. Habang nagpapakita pa ang bahaghari na yan ay matibay pang palatandaan na ang tipan ay hindi pa nawawala. Kaya huwag masyado tayong kasi ang sinasabi ng ng may vlog na yun na pwede na raw hanggang sa hanggang sa lumang tipan lang. Kasi ang sinasabi niya sa mga Hudiyo Pero pagdating sa pagdating ng kay Kristo ay pwede na raw kainin ang dugo. Sa 14, at mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, makikita ang bahaghari sa alapaap. At paano naman ito maaalala? Sa 16, basahin natin. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan upang aking maalala. Kaya pala nagbigay ng tanda o palatandaan na para maalala niya lagi ang tipan na iyon. Ang walang hanggang tipan. Tingnan mo kung ano ang sinasabi. Walang hanggang tipan. Ngayon sasabihin niya na pwede nang kainin dahil iba na raw yung ng kay Kristo. Talagang nakakatakot ang kanyang itinuturo. Matibay sa kapakinabangan. Dahil yan ang habol niya Wala siyang pakialam sa mga kaluluwa ng kanyang mga miyembro o sa mga taong lumalapit sa pananampalataya. Walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. Ngayon, malinaw po ang mga talata dito sa 9 na talagang ipinagbabawal. Sa 4 talagang yun ang ipinagbabawal. Lahat ng mga may buhay ay pwedeng kanin. Pero ang dugo ay hindi ipinakakain. Kasi minsan hindi nagiging malinaw ito. Inyong sundan na dito sa Henesis 9, yung talata na ito hanggang sa 17 ay inyong mababasa. Ngayon, magbasa tayo dito sa sa Magandang Balita, Biblia. Ayan Magandang Balita, Biblia. Kasi ang ginagamit kong yung sa dating daan. At saka, ang mga Tagalog na ito ay salin din doon sa King James Version. Ang King James ay hindi yun na masyadong nagalaw ng masyado ng yun nga ang sinasabi ko sa mga na kung magkukuha kayo ng Biblia, doon na kayo kasi ang lahat ng halos ng mga Biblia ay binabago ng yung mga Biblia. Kanilang itinututok sa kanilang mga relihiyon upang maging kaaya-aya ang kanilang mga relihiyon.
hindi pwede. Kasi may mga salin na may iwan. May mga salin na talagang linalason ng mga nagtatayo ng mga relihiyon eh. Ang wala dito sa Biblia, kaya ang sinasabi ko nga, sana ay kung inyong lang pakikinggan, na kung wala sa Biblia na relihiyon, layasan nyo na. Dahil yan ay nangunguha lang ng salapi, pera. Pera ang pangangailangan nila. Wala silang pakialam sa mga kaluluwa ninyo. Ito, basahin natin sa Levitico 17:10 kung ano ang sinasabi dito. Kasi pwede na raw kainin eh. Ito, gamit ito ng mga ng relihiyong yun. Ito. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pagpantubos sa inyong buhay. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya'y Israelita o dayuhan man. Ang ibig sabihin, kahit saan o saang bansa paman, ay ito'y pinagbabawal talaga na hindi kumain ng dugo. Pero makapal-kapal ang itsura ng na yun, nag-vlog na yun. At dito, sasabihin niya pagdating sa ay pwede na sa bagong tipan. Kasi yun ang ibig sabihin niya Pagdating sa bagong tipan, ay pwede na raw. Ating basahin ang 15:29 ng gawa. Kung pwede na nga ba. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. Biro mo yan. Tapos sasabihin niya, pagdating ng kay Kristo ay pwede nang kainin ang dugo. Napaka kawawa naman ang mga tao na walang kaalam-alam sa Biblia. Asahan na siya ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ating Diyos. Iliniligaw ng husto ng na ito. Ngayon, maraming salamat po mga kapatid, at sana'y mga kapatid, mga kababayan, at sa lahat ng nanood ng bidyong ito ay maraming salamat po, at sana'y hinihiling ko sa inyo na i-subscribe nyo naman kahit paano kasi bilang isang kapwa ninyo na ako'y humihiling din na sana'y mapagbigyan nyo naman po ako. I-like nyo, tapos i-subscribe nyo, mag-comment na rin kayo kung ano ang komento ninyo tungkol dito sa ating mga binasa na mga talata. Kasi ang akin lang layunin dito sa bidyong ito na para huwag marami ang mailigaw. At kung maaari, sana'y kayo download kahit sa cellphone. Pwede kayong mag-download ng mga Biblia ng Biblia. Yung King James version, mayroong Tagalog, may English, tapos may Tagalog nasa baba. Doble po 'yan. Doble. English, Tagalog. Kahit anong napakaganda po ng at ang yung Tagalog na ginagamit namin ay galing din dyan sa King James version.
Kaya maraming salamat po mga kababayan at magandang araw po sa inyo. Sana'y inyong maalala na ako'y humihingi ng subscription sa inyo. Kaya peace na lang tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!